sa inyong lahat. Tayo po'y minsan pang narito sa ating programang Word Made Flesh. Sana po'y dinaratnan kayo nito sa isang magandang katayuan. Ano man po ang inyong kalagayan, ito po'y magiging pagpapala sa bawat isa sa inyo. Kaya po binabati ko kayo mga kaparian, mga diakono, mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na po yung mga mayroong karamdaman sa inyo. Yung pong mga seminarista, mga katikista, religyosa na naghahanda para sa pagpapalaganap ng kanilang ng salita ng Diyos sa kanilang mga nasasakupan. Sana po'y kapulutan yung ating programa ng inyong magagamit. Sana po'y hindi para lang sa iba, kundi para lang sa ating mga sarili. Kung kaya po, ito po ang ating programang Word Made Flesh at binabati ko po kayong lahat ng Shalom. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at DMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Sinabi sa akin ni Yahweh, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ating unang pagbasa ay hango kay Propeta Jeremias sa umpisang-umpisa po ng kanyang sulating ito. Ito po si Propeta Jeremias ay tagapagsalita ng Diyos, propeta. Isasalaysay niya po sa atin dito sa chapter 1, verses 4 onwards, kung paano siyang tinawag ng Panginoon na maging tagapagsalita. And so dito po sa verse 4, and sabi niya, "The word of the Lord came to me thus." Ganito ang pagdating sa akin ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita, sabi niya, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I dedicated you a prophet to the nations. I appointed you." Francis, tignan nyo, tindihon itong sinasabi ng Diyos tungkol kay Propeta Jeremias. Bago pa raw siya hinubog ng Panginoon sa sinapupunan ng kanyang ina, kilala na siya ng Diyos. Of course, when you think na si Jeremias ho isang Hudyo, please understand yung sa isang Hudyo ho, the verb to know, yung malaman, makilala, is not just head trip. Hindi lang ho ito pang tuktok, pang isipan, kundi ito'y isang kontakto, isang relasyon. Pagka naging ganap ho itong relasyong ito ng pagkilala, ito po'y nauuwi sa pag-ibig. Para bang sinasabi sa atin ng Diyos na mula pa sa umpisa, bago pa nasa sinapupunan ng nanay niya, si Jeremias, inibig niya siya ng Panginoon. Bago pa siya ipinanganak, talagang itinalaga na siya ng Diyos na maging propeta ng mga bansa. Kung kaya nga ho, tayo rin, dinidinig natin yung mga sinasabi ni Propeta Jeremias. Kasi propeta siya sa lahat ng mga bansa. A prophet to the nations, I appointed you. Tapos ang sinasabi ng Diyos kay Propeta Jeremias ay, ano dapat mong gawin? Gird your loins. Sabi niya, magbigkis ka, tumayo ka, sabihin mo sa kanila ang lahat na ipag-uutos ko sa inyo. Francis, sa inyo, ang propeta ho hindi pwedeng mamili ng sa kanyang sasabihin.
Ang propeta dapat sabihin niya ang pinasasabi ng Panginoon. That's by definition the name prophet, spokesperson. Pro, in Greek ho, on behalf of, me, ibig sabihin I speak. Tes, the one who speaks on behalf of God. That's the meaning of prophet. And so, hindi siya pwedeng pumili. Dapat siyang manindigan, dapat siyang magsalita ng lahat, all that I command you, ng lahat na pag-uutos sa kanya ng Panginoon. Hindi siya dapat talaga mahintakutan, dahil sa mga kakaharapin niya. Hindi, as if akala mo iiwang kita na talagang parang lilipulin ka nila o dudurugin ka nila. Hindi kita iiwan, sabi niya. For it is I, sabi niya sa verse 18, for it is I, this day, who have made you a fortified city. Tingnan nyo, ang sabi sa kanya ng Diyos, sinasabi kay Propeta Jeremias, alam mo, sa araw na ito, ginawa kitang isang tatag na lunsod, a pillar of iron, isang haliging ng bakal, isang, how do you say, wall of brass against the whole land. Brothers and sisters, ang tibay-tibay ng pagkakagawa ng Diyos, o pagkakatatag ng Diyos dito sa propetang ito, wala siyang dapat ikatakot. Hindi lang yon. Verse 19, they will fight against you, but not prevail over you. For I'm with you to deliver you. Tingnan nyo, pwede siyang kalabanin ng lahat, pero hindi siya pananaigan. Bakit? Kasama niya ang Diyos na magtatanggol sa kanya. Friends and sisters, binabasa ho itong mga salitang ito na pinatungkol ng Diyos kay Propeta Jeremias kasi may kaugnayan ho ito sa Ebanghelyo. As usual ho, ang unang pagbasa sa linggo ay tugma, kahalintulad ng paksa ng Ebanghelyo. Yun ho ang relationship ng first reading tsaka gospel. They're the ones that are really the same theme. Yun ho, ikalawang pagbasa, medyo libre siya. Hindi siya katugma o katambal ng unang pagbasa o ng Ebanghelyo. It is a freelance, Yun ho, unang pagbasa tsaka yung Ebanghelyo. Makikita ho natin mamaya ang dahilan kung bakit ito ang binasa sa unang pagbasa natin. Kasi ho sa Ebanghelyo, medyo magkakaroon ho ng gulo, Si Jesus, pagka nagsalita siya, talaga namang may kakalaban sa kanya. Ito ho yung sinasabi ng Diyos kay Propeta Jeremias, huwag kang mahintakutan, Marami kang magiging mga kalaban, pero hindi ka nila pananaigan. Bakit? Ako magtatanggol sa iyo. I am with you, Brothers and sisters, ito ang sinasabing ito tungkol kay Propeta Jeremias. Tandaan ho natin, sinasabi din ho ng Diyos yun para sa atin. Tayo na nagpapalaganap ng magandang balita, tayong nagtuturo dito. Mga magulang, kayo ho ay mayroong tungkulin na maging unang mga katikisa sa inyong pamilya. Huwag ho kayong matakot. Dapat lang alam nyo kung anong tinuturo ng Panginoon at yun ang inyong paalingaw-ngawin sa kanila. Walang takot ho kasi ang Panginoon ang magsusubaybay sa inyo. Kaya ho, itong ating palatuntunang Word Made Flesh, ito ho ang layunin na para sa lahat ho ng nanonood dito, sumusubaybay nito, nakikinig dito, mga kaparian, mga relihiyosa, mga katikista, mga seminarista, mga magulang ho, tayo ho ay mayroong tungkuling kasing magbahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsasalita, ating pamumuhay. Huwag ho kayo mahintakutan. Talagang i-share ho natin ito. Alam ho natin, kapiling ho natin ng Diyos. Magtatagumpay at magtatagumpay tayo. Siguro tayo hindi masyadong prepared. Huwag ho kayo mag-alala. Basta ho, sinisikap nyo lang gawin yung pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Siya hong pupuno nun. Do your best, God will do the rest. Parang ganyan ho. Basta dito sa pagbasang ito, talaga nakakalula ho. Pinili na ho na tayo ng Diyos mulat-mula pa nung una. That's a fantastic thought. Even before we were born, God loved us already. God has a plan for us. Ang importante lang sa buhay natin ito, matuklasan natin yung plano ng Diyos na iyon, tapos maisakatuparan natin para sa kanyang lalulatian. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. Ngayoy ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel,
kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ito pong ating ikalawang pagbasa ay hango sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 12 and 13. Yung dulong-dulong po ng chapter 12, tapos yung 13 talata ng chapter 13. Napakaganda po nitong tinutukoy sa atin dito. Dumating po si San Pablo sa pagtukoy dun sa kung anong dapat mangyari sa kanyang samahan, sa kanilang church, sa kanilang komunidad. Kasi nagkakagulo dun sa Corinto. Alam nyo, yung Corinto is a very famous seaport, port city. Tapos, yung unang-una mga naging Kristiyano mula dun sa lugar na yun, mga ordinaryo mga tao, kargadores sa pier, talagang they were very simple people. Ang nangyari niyan, dun sa kanilang komunidad, may mga manifestations of the Spirit, nabasa natin yun last week, for example, kung paanong yung mga iba't ibang mga kaloob ng Espiritu Santo na binibigay niya sa mga mananampalataya kay Kristo sang-ayon sa kanyang kalooban para sa ikatataguyod, ikalalago ng eklesiya, ng church. Tapos dahil dun sa mga kaloob na yun, and some of them was speaking in tongues, for example, nagkaroon ng gulo, ang daming nangyayaring pasikatan, I don't know, mas mabuti ako, mas magaling ako, something like that, And so, itong si Pablo, sasabihin sa kanila kung anong dapat talagang pahalagahan nilang mga handog ng Espiritu. Ang sabi niya nga dito sa chapter 12, verse 31, strive eagerly for the greatest spiritual gifts. Sabi niya ganyan. Pag sumikatan ninyo, yung mga mas dakilang kaloob ng Espiritu. And I shall show you a still more excellent way, itong mas magandang paraan para talagang masabi nyo meron kayong mga kaloob ng Diyos. Tapos babanggitin niya dito sa chapter 13. Sabi niya, kung nagsasalita man ako ng lahat ng mga wika ng mga tao at mga anghel, pero wala naman akong pag-ibig, para akong isang batingaw ng maalingaw-ngaw, isang pompyang na kumakalansing. Ano ba ibig sabihin ng batingaw pagka umaalingaw-ngaw? Ewan, wala naman sinasabi yun.
Tapos, if I have the gift of prophecy, nakapaghuhula ako, hula ho, ibig sabihin, I can foretell things, I can say things to come, for example. Tapos, ay naunawaan ko lahat ng mga misteryo at nasa akin lahat ng kaalaman. Kung nasa akin lahat ng pananampalataya na kapag naaalis ko ang isang bundok mula rito hanggang doon, kasi yun ang sabi ni Jesus kung meron ka lang pananampalataya, talaga masasabi mo sa bundok na ito, pati hulog ka dun sa lawa, gagawin niya, sabi ni Jesus niya. Kung magagawa ko man yung mga bagay na iyon, pero wala naman akong pag-ibig, bali wala ako. Kung ibibigay ko man ang lahat ng nasa aking pag-aari, tapos ang aking katawan ay binigay ko para sunugin, bilang patutuo kay Jesus, something like that. Pero wala naman akong pag-ibig. Bali, wala rin yun. Tapos pumapasok ko dito yung famous description of what love is. Ano nga ba itong pag-ibig na ito? Na dapat talagang pairalin natin sa ating mabuhay. Ito ang pinakadakila, kung tutusin, na kaloob ng Diyos. Tapos binigay niya yung mga description nitong pag-ibig na ito. Ang una hong sinasabi niya rito sa verse 4 ay, ang pag-ibig ay matyaga. Sabi niya, patient. Ang pag-ibig ay kind, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, is not jealous, is not pompous, hindi nagmamataas, hindi magaspang ang ugali, not inflated, hindi rude, hindi mapagtanim ng sama ng loob, something like that. Bali, ano ho ito mga 14 different descriptions itong sinasabi niya rito. Brothers and sisters, ang maganda rito, sa Tagalog at sa English, yung pagkakatranslate ho nung love is patient, love is kind, tingnan niyo mga adjectives ho yun, mga pang-uri. Hindi ho ganun ang original niya. Sa original ho, ang pandiwa ito. Ang sinasabi dito, ang pag-ibig ay talaga nagbabata. Yung matagal siyang magbata. Hindi siya nag-give up right away. He is patient. Ang pag-ibig, hindi mo magagatungan na talagang sasabog kagad. No, he's kind. Parang ganun. Ang pag-ibig, hindi siya, nananaghili. That's a verb. Yes, that's right. Hindi siya nagmamalaki. Yun, that's a verb again. Ang ibig kong sabihin, ito hong mga description ng love na ito ay verbs. They are verbs. They're not adjectives. In other words, they are not abstract. They are acts. They are actions. Importante ho yun. Yung pag-ibig ko, isinasabuhay yun. Hindi lang pinag-uusapan. The point is, brothers and sisters, ang sabi niya pa dito, ang pag-ibig sa dulo nito, sabi niya sa verse 7, it bears all things, it believes all things, it loves all things, it endures all things. Those are all verbs. That's right. I mean, yun ang original na kalagayan nito sa sinulat ni San Pablo. Really, they're all verbs. In fact, at the end, verse 8, sabi niya, love never fails. Hindi talaga mabibigo, ang pag-ibig na ito. Tapos sinabi niya, marami pa siyang description na sasabihin dito, all in all, sabi niya, nung bata ako, pagsasalita ako, pag-iisip ko, pagkilos ko, parang pagkilos ng bata, pag-iisip ng bata, ganyan. Pero nung naging mas ganap ako, ang pagkilos ko, talagang yung parang bagay sa isang ganap na tao na. Sabi niya ganyan. Kung kaya nga, sa dulo, sabi niya ganyan, itong tatlong ito, pananampalataya, pag-ibig, pag-asa. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, faith, hope, and love. All these three are there. But the greatest of this is love. Brothers and sisters, importante yung maintindihan natin yon. Sa buhay ng isang Kristiyano, yung pag-ibig ho ang talagang napakahalaga. Pwedeng napakaganda mo, napakarunong mo, marami kang katangian and whatnot. Anuhin naman natin yung kung wala kang pagmamahal. Bali wala yun. Hindi ka kaakit-akit lalo na sa Diyos. Sa tao, hindi rin. Pero yung tao kahit na parang walang-wala, pero ang ganda-ganda ng pag-uugali niya, always available, always ready to help and wala. Ay nako, nakakaakit yung taong ganon. Ganon din yung sa Diyos. Brothers and sisters, it's so very important. Tingnan nyo, faith, hope, and love. These three abide. But the greatest of this is love. Anyway,
ito ho yung tinatalakay ni San Pablo sa atin. Sana ho mapulot natin 'yon. Gawin natin yung pag-ibig sentro ng buhay natin. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din niyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtingdigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit, dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan niyo po itong tagpong sinasalaysay sa atin ng ating pagbasa mula kay San Lucas chapter 4. Ano nga ba nangyari dito? Ito ho yung, karugtong ng pag-uumpisa ni Jesus ng kanyang pangangaral, his inaugural speech. Nandun ho siya sa Nazareth kung saan siya lumaki. Tapos nandun siya sa loob ng sinagoga at binasa niya doon yung kasulatan kasi inimbitahan siya nung in charge ng sinagoga na magsalita. Ganun ho yun pagka ang isang tao na ay mayroong reputasyon na magaling siya sa scriptures, talaga nakapagpapaliwanag siya, may mensahe siyang gustong paabutin, ganyan, pwede siyang anyayahan nung in charge ng sinagoga na magbasa at mangaral. Ito nga ho, si Jesus, tiyak na kilala na siya doon. Kung kaya pagdating niya doon sa kanyang sinagoga sa Nazareth, ayun, pinagbasa siya ng banal na kasulatan. Ano binasa niya? Binasa niya ho ang aklat ho ni Propeta Isaías. At dito sa mga talatang ito na kanyang binasa, kung saan sinasabi niya, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin kung kaya pinahiran niya ako upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Dalhin ang mga bihag sa kalayaan, ang mga bulaga sa paningin uli, etc. Ganyan. At ipangaral ang taong kaaya-aya sa Panginoon. Francis, yung mga talatang yun na binasa niya mula nga kay Propeta Isaías, ay talagang napakaganda ho kasi yun ang nagsasaad ng kung anong gagawin ng Mesyas. Ito ho yung magiging parang balangkas ng ebanghelyo ni Lucas. Papakita niya rito sa kanyang ebanghelyo pagkatapos itong panalita ni Jesus nito, at na si Jesus kung talagang magsasakatuparan noon.
mangangaral siya sa mga dukha na magandang balita. Kung tutuusin, no, yun ang buong ebanghelyo ni San Lucas. Kaya kwento niya kung paano pinatunayan ni Jesus na talaga may pagkalinga siya, for example, sa mga bihag, sa mga bulag, sa mga sinisiil. Talaga namang yun ang kakalingain ni Jesus. Anyway, anong nangyari nito? Pagkabasa niya noon, nilulun niya ho yung kasi scroll ho itong binigay sa kanya, hindi naman aklat eh. Nilulun niya yun. He rolled up the scroll and gave it, to the one in charge of the synagogue. Tapos, talagang nakatutok sa kanya lahat ng mga mata ng mga nandoon sa sinagoga. At ang sabi niya, ngayong araw ding ito, ang kasulatang aking binasa sa inyo ay nagaganap habang nakikinig kayo. Wow! Francis, did you understand that? That's not a very easy thing. But it's beautiful. Yun yung mga inihula ni Propeta Isaías. So, this will be, something like mga 600 years before Jesus. Yun yung mga inihulang yun, yung binitiwang mga panalitang yun ni Propeta Isaías. Nagkakatotoo ngayon sa pandinig nito mga tao. Habang nakikinig sila sa kanya, tinutupad ni Jesus itong mga pangakong ito. Bakit? Talagang inaangkin ni Jesus, ako ang Kristo. Kristo ho, ibig sabihin pinahiran ng langis. Mesyas. Ayun o, sinasabi niya dito, sinisitas niya itong mga talatang ito, ni Propeta Isaías, upang patunayan, ito po yung natin sa chapter 61 ni Isaías, upang patunayan na talagang siya ang Kristo. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya pinahiran niya ako. He anointed me. That's it, Kristo si Jesus. Kristo siya, ano kanyang papel? Kasi kung Kristo ka, ibig sabihin pinahiran ka ng langis para sa isang katangi-tanging papel. Anong papel niya? Ang pinapahiran ho ng langis, those who become anointed are the prophets, priests, and kings. Kung kaya, inaangkin na ni Jesus dito na nagiging ganun siya. Propeta, hari, pari. Something like that. And so, nakikinig yung mga tao ngayon sa kanya at sinasabi niya, nagkakatotoo sa inyo. Tapos, lahat ng mga tao, nag-usap-usapan at talagang they were amazed na namangha sila dun sa gracious words that came from His mouth. Ano ba ibig sabihin ng gracious word? Magagandang salita, something like that. O mga salita na medyo iba dating. Bakit iba dating? Kasi pagka binasa niyo itong mga talatang ito kay Isaías, chapter 61 nga, makikita niyo nung sinitas ito ni Jesus, mayroon siyang inalis. Yung duluhong pangungusap. Kasi sabi niya dito, isinugo ako upang ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Medyo, hindi naman ganun yun. Ipangaral ang taon na kaaya-aya sa Panginoon. Yun yung sinabi niya dito eh. Tapos may karugtong yun. At ipangaral din yung paghihiganti niya laban sa mga hentil. Wala yun doon. Hindi narinig yun ng mga tao. Kaya sabi na, mukha ang pinaganda niya yung sinabi ni Isaías. Kasi hindi naman tumigil dun si Isaías eh. Ipangaral ang taong kaaya-aya sa Panginoon. Hindi lang yun. Mayroon pang paghihiganti. Inalis ni Jesus yun. Tapos, ayan, babatikusin na sila nitong mga taong ito. Kasi parang may killing siya para sa mga hindi Hudyo, yung mga hentil. Parang pinadama niya dun eh. Wala yung paghihiganti eh. Ang sabi nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Sabing ganyan. Tapos narinig yun ni Jesus. Parang tinutuya siya. Hindi ba ito yung tigarito lang to? Sino ba? Ano ba akala niya sa kanyang sarili? Parang ganyan, Kaya sabi ni Jesus, tiyak na sasambitin niyo sa akin, you will quote to me the proverb, physician, cure yourself. Kung talagang kang manggagamot, gamutin mo muna sarili mo, Parang ganyan. At gawin mo dito sa yung lugar na ito, kung saan ka lumaki, ang mga narinig namin ginawa mo doon sa Capernaum. Malapit lang naman Nazareth at Capernaum. Kung kaya narinig nila yung ginawa ni Jesus doon sa Capernaum, ang dami ginawang himala ni Jesus doon. Ang daming pagtuturong ginawa ni Jesus doon sa Capernaum. Kaya nga ang tawag sa Capernaum, Town of Jesus, ang bayan ni Jesus. Pero doon lumaki si Jesus sa Nazareth kung tutusin. And so the point is, nung sinabi niya yun sa kanya, dinagdagan niya.
Wala namang propeta talagang tinatanggap ng marwalhati, sa kanyang sariling bayan. No prophet is accepted in his own native place. Tapos, sasalungguhitan niya ho yun. Bibigyan niya ng pruweba yun. At ang pruwebang gagamitin niya ay si Elias. Si Elias ho, ang pangunahing propeta ng mga Hudyo. Hindi lang noon, hanggang ngayon ho. Itong Elias na ito, talagang pampapil niya sa mga Hudyo, napaka-importante. In fact, ang mga Hudyo, hinihintay pa siya hanggang ngayon. Sabi ko nga sa inyo, pagka mayroong pagdarao sila ng hapunang Pampaskwa, yung Passover meal, may isa hong silya doon, laging walang uupo doon. Ang tawag nila doon, Elijah's chair. Kasi hinihintay-hintay nila yung pagbabalik ni Elias. Si Elias kasi ay mag-i-introduce sa Mesyas. Pag dumating si Elias, ibig sabihin, hindi na magtatagal nandyan ng Mesyas. Talagang mataas ang pagtingin nila kay Elias. Pero sasabihin niya, etong nangyayari ngayon sa harapan ninyo, etong aking pangangaral sa inyo, parang ito yung nangyayari sa kapanahunan ni Elias. Ano nangyayari doon? Sinaraduhan ng Diyos ang kalangitan. 3.5 years. Walang ulan, kaya nagkaroon ng tagutom. Okay? Sinong pinaghimalaan ni Elias? Walang ni isa mang Hudyo. Ang pinaghimalaan niya yung isang balong yun sa Sarepta, sa Sidon, sa Lebanon, hindi mga Hudyo yun. Hindi kanalingan ng propeta yung mga Hudyo, kundi yung isang tiga roon. Tinutukoy niyo ko na may galit kayo sa akin para pa sinasabi ni Jesus kasi yung mga hentil pinadama ko. Si Elias din, gano'n ang ginawa niya, no? Tapos hindi lang yon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa kapanahunan ni Elisha, sa Elisha naman ho, Eliseo, ito ho yung disipulo ho ito ni Elias. Nagmana ng kanyang mantel, ganyan. Magiging makakapangyarihang propeta rin itong si Eliseo ito. Kaya sabi ni Jesus, nung kapanahonan ni Eliseo, walang ketongin na pinagaling ito. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel, maliban dun sa isang tiga Syria, hindi na naman Hudyo, sina Aman, Tapos may galit kayo sa akin dahil hindi ko sinitas yung pinagpatuloy ni Propeta Elias, tungkol sa paghihiganti sa mga hindi Hudyo, Yung mga hindi Hudyo, tingnan mo, kinalingan ni Elias at kinalingan ni Eliseo, Tapos, talagang galit na galit sila yung mga nasa sinagoga. Galit na galit sila nung narinig nila yun. Kasi, tama na may sinasabi ni Jesus. Kaya lang, sa pool sila. Mali yung pagkakaintindi nila kay Jesus, Kung kaya, anong ginawa nila? Naku, pagtatabuyan po si Jesus. Palalabasin siya doon sa sinagoga. Hindi lang yun. Ibubulid bandin siya doon sa burol kung saan nakatatag yung kanilang syudad. Iuhulog siya ron para patayin. Franciscus, tinan niyo yun. Pinagtatangkaan si Jesus uli. Pero anong nangyari? Dumaan ho si Jesus sa kalagitnaan nila na wala man lang silang nagawa. Wala man lang silang nagawa. Hindi pa oras ni Jesus na dito. Brothers and sisters, tingnan nyo, ano kaya dapat nating matutunan dito? Yun ang sinasabi ni Jesus, ngayong araw na ito, nagkakatotoo. Ang mga salita ng Diyos na ito. Brothers and sisters, ang salita ho ng Diyos, lagi makahulugan. Sasabihin mo sa atin ni Propeta Isaías, yung sinitas dito ni Jesus, in chapter 40 verse 8, ang salita ng ating Diyos ay nananatili magpakailanman. The word of our God stands forever. Ibig sabihin, lagi may kahulugan, lagi may kabuluhan, At nagkakatotoo. Ganun ang mga pangako ng Panginoon. Nagkakatotoo, hindi napapako. Tulad ng mga pangako natin kung tutuusin. Brothers and sisters, ang ganda ho nito. Si Jesus ho ang kaganapan talaga ng lahat ng pinangako ng Diyos. That's very beautiful. Lahat ho ng inihula ng Diyos tungkol sa Mesyas, magaganap kay Jesus. Kung gusto nating malaman, maintindihan kung anong Diyos, kung sino ang Diyos, tignan ho natin si Jesus. Napakaganda hong bagay noon. No one has ever seen God, but the only Son, the only begotten, has revealed Him to us. Sabi ni Jesus, Philip, ang nakakita na sa akin, nakakita na sa Ama. Ganun ho yun. Kung gusto natin maintindihan ang salita ng Diyos, tignan ho natin kung ano paliwanag ni Jesus doon, kung ano nangyari kay Jesus. Ganun ho yun. Nagkakatotoo. Friends and sisters, tayo kaya, masasabi kaya natin itong sinabi ni Jesus na ito? Na pagkakatotoo natin ang salita ng Diyos? Dapat lang, Kung tayo talagang mga disipulo ni Jesus, dapat talagang sinisikap natin sa ating masaling buhay, yung salita ng Diyos nagkakatotoo, talagang kinakatawanan natin,
talagang isinasa buhay natin. We incarnate God's Word. For example, para sa akin, kunyari si San Juan Bosco. San Juan Bosco, yung aking patron, yun siya nagtatag ng aming samahan, ay Salesian of the Bosco. Nakikita niyo dyan, Father June Lingad, SDB. Yung SDB yun, Salesians of Don Bosco. Salesian San Francisco de Sales, ang pinili ni San Juan Bosco na maging patron ng aming kongregasyon. Pero si Don Bosco ibig sabihin Father Bosco, siya nagtatag ng aming kongregasyon. Anyway, ang gusto kong sabihin, ito si San Juan Bosco ito, isinakatuparan niya at sinabuhay niya yung sinabi ni Jesus, hayaan niyo lumapit sa akin ang mga kabataan dahil sila ang pinag-aharian ng Diyos. That's it. He will live that. You know, he will make that the program of his life. At kami mga sumusunod sa yapak ni San Juan Bosco, yun din ang ginagawa namin. Sinisikap namin maisakatuparan yun. Talaga, palapitin yung mga kabataan upang maturuan sila ng aralan tungkol sa Diyos. Sa San Francisco de Sales, San Francisco de Assis, for example, ang kanyang naging adhikain ay isang buhay yung pagiging dukha ni Jesus, you know? Talaga nagkakatotoo sa kanya yung kadukhaan ni Jesus. Iwinaksi niya lahat ng kanyang kayamanan na talagang sinundan ang yapak ni Jesus. Tingnan niyo naman, hanggang ngayon, ang dami pang sumusunod sa kanya. Ganun lagi yun eh. Dapat isakatuparan natin sa buhay natin ang salita ng Diyos. Masabi rin natin, tayo rin sa ating mga buhay na isa sa katuparan na nagaganap yung mga salita ng Diyos sa atin. Brothers and sisters, tingnan nyo, pinagtangkaan si Jesus dito. You know? Hindi tayo dapat magtaka kung tayo rin, kung magiging tapat tayo kay Jesus, ay sometimes, pwede rin mapahamak, pwede rin, pagtangkaan ng iba dahil gano'n naman talaga yun, yung punong may bunga ni yuyug-yug, si Jesus talagang nagdusa siya. Ang isang Kristiyano hindi naman pwede maging iba dun, Hindi pwedeng maging iba kaysa sa Panginoon niya. A disciple is not greater than his master. Yun sabi ni Jesus kung ako ginanito nila, huwag niyo asahan, hindi nila gagawin sa inyo yun. Sabi ni Jesus na ganyan. Tapos tingnan niyo, yun pinaghimalaan nitong sinisitas ni Jesus dito na si Eliseo tsaka si Elias na una sa kanya ay yung mga dukha, yung mga taong nangangailangan. Ganun lagi yun. Ang Diyos may pagtingin siya sa mga dukha. Ito si Naaman, makapangyarihan to, mayaman to. He was the commanding general of the army of the Syrians, Pero bakit siya pinaghimalaan? Nagpakumbabaho, Hindi niya, umaangal pa nga siya dati. Bakit dapat ako maligo dun sa Jordan? Tingnan mo nga, ang liit-liit ng Jordan na yan. Doon ba sa Syria, wala ba tayong mas malalapad at mas magaganda mga ilog doon? Ba't hindi ako doon paliguin ito? Pero sabi sa kanya, kung utusan kayo ni Eliseo na gumawa ng isang mas dakilang bagay, siguro gagawin nyo. Ito, napakasimple, pati nyo gawin nyo na, At ginawa niya ngayon, ayun, nanumbalik yung ganda ng kanyang kutis-kutis na parang baka bang ganyan, etc. Brothers and sisters, ang ating ebanghelyo sa makatuwid ay nagpapakita sa atin kung anong isasabuhay ni Jesus na magiging misyon niya. Siya magpapahayag ng magandang balita. Siya magdadala ng kalayaan sa mga nabibihag. Brothers and sisters, yun ang ginagawa ni Jesus hanggang ngayon. Sa pamamagitan ng Eklesiya, sa pamamagitan nitong ating programang ito, yun ang pinahatid sa atin ng magandang balita. Balita nang bibigay sa atin ng pag-asa, ng biyaya, ng sigla. Hindi tayo nadadaig ng kasamaan. Bakit? Pinalalakas ng salita ng Diyos ang ating mga kalooban. Tapos talagang anuman ang ating kalagayan, baka preso tayo ng ating mga sariling kasalanan, mga ating sariling bisyo, pwede tayong palayain ni Jesus. Bulag ba tayo? Siguro sabihin natin, nakakita tayo, pero marami tayong hindi nakikita Yung mga importante, mga bagay para sa ating buhay, kung minsan, ayaw ko na tatabunan ng mga kumikislat, kumikinang na ganyan, nakala mo yun, pinaka-importante. Brothers and sisters, importante na buksan talaga, hayaan natin buksan ni Jesus ang ating mga mata para makakita tayong tunay. Talagang bigyan niyang kaluwagan tayo mga sinisiil ng maraming takot siguro, ng maraming mga kahinaan and something that way. Brothers and sisters, talagang ito ang napakagandang balita. Dumating si Jesus para tayo palayain. Siya ang isang ating Panginoon at talagang nagsasakatuparan ng mga pangako ng Diyos.
po ba ugat ng kasalanan? Salamat po sa inyong tanong, anong ugat ng kasalanan? Nag-uugat ho ang kasalanan mula sa ating mga puso. Mga puso, kaisipan, na talagang, nakasentro lang sa ating mga sarili. Sa mga tuwid, one root really of sin is selfishness. In fact, gusto kong tingnan natin yung salitang sin. Pagka ni-spell mo yung sin, S-I-N, hindi ba? Pero mas tama siguro sabihin, the spelling of sin is S, capital I-N. Talagang pagka pinag-uusapan kasalanan, talagang makikita mo dong umiiral yung I, yung ako. Imbis na, Ama namin, sundin ang loob mo, parang dasalan, Ama namin, palitan ang loob mo, sundin ang loob ko. Parang ganun ba? Ako ang masusunod, akong dapat maging bida, akong dapat manguna, etc. Ganyan. Doon nag-uugat yung kasalanan. Kung kaya nga, anong unang-unang sinabi ni Jesus? Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, tatlong dapat niyang gawin. Ano inunan ni Jesus sa tatlong yon? Limutin niya ang kanyang sarili. Notice, deny your very self, your big I. Take up your cross, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ganon yun eh. Kung kaya alam ni Jesus ang kanyang sinasabi, and that's in priority order. Limutin mo ang sarili, pasanin mo ang kanyang krus, at sumunod ka sa akin. Pagka hindi mo nilimot ang sarili mo, hindi ka makasusunod kay Kristo, hindi mo mapapasan ang iyong krus, hindi pwede. Yan nga eh. Ibig ni Jesus talagang alisin muna natin yung big I natin yun, kasi yung unang humahadlang sa atin, yun ang ugat ng ating kasalanan. Father June, kasama pa rin ba natin si Jesus hanggang ngayon? Hi, Joinica. Thank you very much sa question mo. Kasama po rin ba natin si Jesus hanggang ngayon? Yes, kasi yun ang sabi niya. Siya mismo nagsabi nun, tandaan ninyo, ako'y kapiling ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Kasama natin lagi si Jesus. Ang maganda nito, tingnan nyo, isang bagay tungkol sa Biblia, especially sa Ebanghelyo ni Mateo. Ang umpisang-umpisa ng Ebanghelyo ni Mateo, chapter 1 verse 23, for example, ang lahat ng ito'y naganap upang matupad ang pinasabi ng Diyos sa magitan ng kanyang propeta, Isaias chapter 7 verse 14. Ano yung pinasabi ng Diyos sa magitan ng propeta Isaias? Tignan nyo, ang isang birhen ay maglilihit, manganganak ng isang sanggol na lalaki, tatawagin siyang Immanuel, na ang ibig sabihin ay sumasa atin ng Diyos. Tingnan nyo si Jesus ang Immanuel, sumasa atin ng Diyos. Anong sasabihin ni Jesus sa dulong-dulo ng Ebanghelyo ni Mateo? Dun sa chapter 28, verse 20, tandaan ninyo, kapiling ninyo ako hanggang sa wakas ng panahon. Kapiling ninyo ako, kasama ninyo ako hanggang sa wakas ng panahon. Tandaan mo sana, pagka nag-umpisa ang manunulat sa isang paraan at tinapos niya yung kanyang sinusulat sa parehong paraan, ibig sabihin, lahat ng kanyang sinulat, yung nasa pagitan nun, yung unang pinakapaksa. O ano ba simula ng Ebanghelyo ni Mateo? Sumasa atin, kasama natin ang Diyos. Anong dulo ng Ebanghelyo ni Mateo? Kasama ninyo ko hanggang sa wakas ng panahon. Sa mga tuwid, anong ibig sabihin ng Ebanghelyo ni San Mateo? Lagi nating kasama si Jesus. Yes, kasama ba rin natin ngayon, hanggang ngayon si Jesus? Yes, kasama natin, walang iwanan. Father June, paano po naging masama si Judas? Hi, Judy Ann. Thank you very much dito sa tanong mo. Bakit po naging masama si Judas? Tama yung tanong mo eh. Kasi nag-umpisa si Judas, mabuting-mabuti. Kaya nga pinili siya ni Jesus eh. Di ba? Isa siya dun sa mga pinili ni Jesus na maging disipulo niya. Si Jesus pinili niya itong mga ito kasi umaasa siya na balang araw sila magiging haligi ng eklesiya. In fact, isusugo sila ni Jesus, Sa mga tuwid, si Judas, mabuti siya nung umpisang-umpisa. Pero pipiliin ba naman siya ni Jesus kung masama siya? Si Jesus para kumuha ng bato, pinupok sa ulo niya. Anyway, itong si Judas, mabuting tao, right? Ang tanong mo, bakit po siya naging masama? Palagay ko dahil sa salapi. O kung hindi man salapi, pera. Kung hindi man pera, kwarta. Ganun lang naman yun. Kasi itong si Judas, siya ang pinaka-treasurer. Siya pinaka-treasurer ng grupo ni Jesus. Pero ang sabi sa atin ni San Juan, kinukupitan niya yun.
Kung kaya, para bang naging prinsipyo niya sa buhay niya, kwarta. Kaya ano nakita niya kay Jesus hanggang sa dulo? Kwarta. Pagkakakwartahan niya si Jesus, pinagbili si Jesus, 30 pirasong pilak. Can you imagine? Kung kaya nga, tama si San Pablo nung sinabi niya, 1 Timothy chapter 6 verse 10, ang paghahangad sa kwarta ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan. The love for money is the root of all evils. Unfortunately, si Judas ganoon. Naging masama siya dahil naging minahal niya yung kwarta, you know. Yun ang naging ugat ng kanyang pagiging masama. Nag-umpisa doon, little by little, you know. At the end, he even sold Jesus. Sana hindi mangyari sa atin yan, no? Mga kapatid, tignan nyo, dito sa ating pagdiriwang po na ika-4 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya, ang dami pong pinaalala sa atin ng ating mga pagbasa. Ano po? Yung pong unang pagbasa natin mula kay Jeremias, sinalaysay niya kung paano siya tinawag ng Panginoon. Ito pong pagtawag kay Jeremias na ito ay yung isasalarawan yung pagtawag kay Jesus sa Ebanghelyo. Pero nakikita huli natin dito yung pagkakatawag sa atin. Tandaan ho natin, si Jeremias tinawag siya para maging isang propeta. Tayo ho sa pamamagitan ng ating binyag, pinahiran ho tayo ng langis upang maging propeta, pari, hari o reyna. You know? We became prophets, priests, and kings, or queens, whatever. Nung tayo binyagan. Naging propeta rin ho tayo. Ang sinasabi ho sa atin ng Panginoon, huwag tayong matakot. Kasi yung sasabihin niya sa atin, you know, pasasabi niya sa atin, ay talagang magkakaroon ng bisa, ipagtatanggol niya tayo. Brothers and sisters, nagsasalita ho tayo tungkol kay Jesus, nagiging tagapagsalita niya tayo, we become prophets, not only by what we say, hindi lang ho sa pamamagitan ng ating salita, kundi sa ating pamumuhay, Tapos dito sa ikalawang pagbasa naman, narinig natin kung paanong sinasabi sa atin ni San Pablo na talagang dapat pag sumakita natin yung mga handog na mas dakila. Maraming handog ang Diyos na binibigay niya sa Eklesiya, sa mga miyembro dito, hindi lang para sa kanilang ganang sarili. Hindi. Mga charisma ito, mga charisms ito, binibigay ito mga charisms na ito para sa kapakanan ng madla, sa ikatataguyod ng Eklesiya. Hindi dapat inaangkin lang ito para sa kanyang sarili, para mas maging, magmalaki siya o something. No. Ito'y ginagamit para talagang maitatag at talagang mapalakas, mataguyod ang Eklesiya. At of course, ang pinakadakilang biyaya rito, pinakadakilang handog ng Diyos dito, pinakadakilang charism dito, ay ang pag-ibig. Oo, yung pananampalataya, napaka-importante. Yung pag-asa, ay nako. Pero yung pag-ibig, itong pinakadakila. Francis, ibig lang sabihin nito, dapat maging sentro ng buhay natin itong pag-ibig na ito. Francis, napansin niyo ba? Gusto ko sanang banggitin dito sa inyo. Nung dinidescribe yung love, sabi niya, love is patient, love is kind, love is jealous, love is not pompous, etc., no? Ginawa na ho natin ata dito ito I-substitute nyo ho, imbis na love, you put Jesus, you know? And you will see how perfectly it fits. Jesus is patient, Jesus is kind, Jesus is not jealous, you know? Jesus is not pompous, he is not inflated, he is not rude, he does not seek his own interest, etc. He bears all things, Jesus believes all things, Jesus hopes all things, Jesus endures all things. Jesus never fails. Perfect ho, no? Ang galing, no? Ngayon, subukan ho natin, ilagay ho natin pangalan natin. You know? Imbis na love, imbis na Jesus, let's put, Father June is patient, Father June is kind. Ako, no? Gusto ko na ho magkumblihin, hindi ko matapos to. Ibig ko sabihin, challenge talaga to. Ito ho ang dapat mangyari sa atin. Dapat maging ganun tayo. Anyway, tapos ho yung ebanghelyong binasa ko sa inyo at pinaliwanag ko sa inyo, isinalaysay ho doon kung paanong nagsimula yung pangangaral ni Jesus. Doon ho sa Nazareth kung saan siya lumaki. Doon ho sa sinagoga doon. Kung saan sinitas niya yung sinabi ni Isaiah chapter 61 na pinagkakatotoo niya. Brothers and sisters, yun ho ang magandang balita. Yun yung mga pinangako ng Diyos sa lumang tipan, nagkatotoo at nagkakatotoo kay Jesus hanggang ngayon.
At tapat ho ang Diyos sa atin. Yung mga pinangako niya, pinagkakatotoo ni Jesus sa atin. Napakadakilang bagay po nun. Sana wag tayong mag-alinlangan doon. Sana talagang si Jesus ang paghariin natin sa ating mabuhay at makikita natin yung mga pangako ng Diyos magkakaroon din ng katuparan sa ating mga sarili. Gawin ho natin palalangin itong ating narinig na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat po marami sa inyong napaalala sa amin sa linggong ito. Hiniling po namin na talagang pagpalain niyo ang bawat isang sumubaybay dito sa aming palatuntunang Word Made Flesh. Sana po itong mga narinig nilang mga aral ay tumimo pa sa kanilang mga puso at lalo mga unawaan at higit sa lahat maisabuhay upang sa ganun pagpalain niyo pa silang lalo. Abba, tinataas po namin sa inyong lahat ng mga mayroong pangangailangan. Yung pong may sakit, yung may mga paalinlangan, yung may mga kinakaharap na problema, yung may mga proyektong gusto na sana magkatotoo para mas maginhawa buhay nila. Abba, tinataas po namin sa inyong lahat ng mga nalulumbay na mimigati. Yung pong mga may suliranin at may mabigat na pasanin, sana maibsan sila ng inyong biyaya. Abba, tulungan niyo po at pagpalain ng mga tumutulong sa amin sa katuparan to Word Made Flesh programs. Yung po nagnanais din na tumulong sa amin, pagpalain niyo na. Ito po'y ginagawa namin dalangin kasama ng aming nambiren, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masagana ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito pong ating programang Word Made Flesh. Sana po'y talagang naging sanhi ito ng inyong pagpapala sa inyo at inyong kagalakan, ng inyong pag-asa. Kung ganun po, pagbigay alam niyo po sa amin para sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Nandiyan po yung aming mga addresses, yung telephone, yung cell numbers po para sa inyong text. Hanggang sa muli po natin pagkikita at po sa ating programang Word Made Flesh. Subaybayan kayo lagi ng Panginoon at kanyang pagpalain. Shalom sa inyong lahat. Word Made Flesh Foundation is glad to announce that it's going to launch the 4th season series of the TV show on the occasion of its 3rd anniversary on January 31, 2007. If you are interested to avail the new CDs, please call the following numbers. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.